Isa na namang bagitong miyembro ng PNP ang nadagdag sa humahabang listahan ng mga abusadong bagong pulis. Nasita lang dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng motor. Inupakan na niya ang matandang biktima. Ang siste pa, ang namatay na biktima ang naglakad para maging pulis ang sospek. Edison Reyes, ikwento mo. 4 na araw nakipaglaban sa ospital si Leopoldo de la Cruz dahil sa namuong dugo sa utak. Pero matapos ang ilang araw na pagdurusa, binawian rin ng buhay kagabi ang 59 anyos na empleyado ng Manila City Hall. Gabi noong nakaraang Biyernes nang hampasin daw ng baril ni PO1 Reynold Lopez ng Pasig Police si Leopoldo. Matapos punahin ng biktima ang mabilis na pagpapatakbo nito ng motor sa Tondo, Maynila. Hindi pa nakontento. Ilang beses pa raw inuntog ng pulis sa pader ang ulo ng biktima. Maya-maya pa dumating ang ama ng parak na si Rafael Lopez. Pero sa halip na awatin ng anak, binugbog raw nila ang kapitbahay. Tinangka pa raw ng 8 buwang buntis na apo ng biktima na pigilan ng mga sospek. Pero wala itong nagawa. Pinag-uuntog yung ulo niya, humarang ako. Hanggang sa ako na rin natatamaan. Pero wala, hindi nila tinigilan. Sobrang sama ng loob ng pamilya ng biktima, lalo na't si De La Cruz daw ang tumulong sa sospek para makapasok sa PNP. Dadalo pa naman daw sana si Leopoldo sa graduation ng kanyang 3 apo kanina. Sana naman kay siya sa sakit eh. Hindi sa ganun paraan. Matapos ang insidente, sumibat na raw ang mag-ama sa lugar. Ipinag-utos naman ni Mayor Lim na dating naging hepe ng Manila Police na tugisin ang bagitong pulis na sospek. Pinahanda na rin ni Lim ang asunto laban sa mag-ama. Tuloy din ang demanda. So we will be filing criminal charges and also administrative charges. Hindi ko gusto yung makulong sila. Gusto ko mamatay sila kung paano nila ginawa sa asawa ko. Gusto ko mamatay na rin silang mag-ama. Tumangging magpa-interview ang Public Safety Battalion ng EPD. Pero ayon sa kanila, nasibak na sa serbisyo si Lopez dahil sa insidente. Edison Reyes, News 5. Tuloy ang pagmarcha bukas ng 5 estudyante sa Cebu na pinagbawalang sumali sa graduation matapos mag-post sa Facebook ng litrato nila ng nakabikini. Naglabas ng temporary restraining order ang korte laban sa St. Teresa's College dahil hindi raw nabigyan ng due process ang mga sangkot na high school student. Nagdesisyon ng paaralan na huwag pasalihin sa graduation ceremony ang mga estudyante dahil sa kalaswaan at paglabag umano sa school rules. Pero sabi ng korte, dapat unahin ng mga paaralan ang kapakanan at development ng kanilang mga mag-aaral. Sa panahon ng text, tweet at email, may isang trabaho na matagal nang nasa balag ng alanganin. Ang tanong kasi ngayon, ano pa ba ang silbi ng kartero? Narito ang Insider Exclusive ni Lourdes de Vera. Ito na marahil ang gusali ng Philippine Post Office sa Manila sa pinakamatandang estruktura sa bansa. Itinayo ito noong 1926. Pero dahil unti-unting binago ng teknolohiya ang industriya ng komunikasyon, patuloy na humihina ang tradisyonal na paraan ng pagsusulat ng liham. Sa loob ng 20 taon, 2 beses lamang kumita ang korporasyon. It has been losing hundreds of millions of pesos all these past years. Para maisalba ang gusali ng PhilPost, pinag-iisipan ng ibenta ito para gawing hotel. Maganda yan dahil hindi lang naman yung post office ang gagawing hotel. Gusto rin nila ayusin yung Liwasang Bonifacio. Ilang taon na ginagamit mo itong... Ever since na naging kartero ako, nung 1972. 1972. Sa 4 na dekadang paglilingkod ni Mang Tony, umaasa pa rin siya na maisasalba pa rin ang industriya ng koreo sa Pilipinas. Lourdes de Vera, News 5. Abangan po ang kabuuan ng istoryang yan mamayang gabi sa Insider pagkatapos ng Pilipinas News sa TV5. Kung sa mga nakaraang araw sunod-sunod na dagok sa bulsa, ang dagdag singil sa pasahe, LPG at krudo, ang bumida, hindi pa po tapos ang kalbaryo. Aprobado na kasi ng Energy Regulatory Commission ang hindi isa kundi 2 petisyon para sa dagdag singil sa kuryente. Ikwento mo, Christina Lazo. Nakabakasyon na ngayon ang mga anak ni Marisa Cadiogan, kaya problemado siyang tataas ang konsumo ng kuryente dahil sa pagtambay nila sa bahay. Ang mga bata, pag nagbakasyon, nasa loob ng bahay, siyempre babuksan yung TV, electric fan,
tapos magko-computer. Pero ang Meralco bill nilang 2,800 pesos tataas pa sa Abril at Mayo. Inaprubahan kasi ng Energy Regulatory Commission ang petisyon ng National Power Corporation na taasan ang singil sa generation charge at pambayad sa foreign currency cost. Humihingi ng karagdagang singil ang NAPOCOR upang mabayaran niya yung mga karagdagang gastos niya. Base sa inaprubahang rate, dagdag singil na 69 centavos per kilowatt-hour ang sa Luzon, 60 centavos per kilowatt-hour sa Visayas at 4 centavos per kilowatt-hour sa Mindanao. Pero dahil 40% lang ng supply ng kuryente ng Meralco ang kinukuha sa NAPOCOR, hindi mararamdaman ang buong 69 centavos per kilowatt-hour. Sa halip, 28 centavos per kilowatt-hour lang ang mararamdaman ng pagtaas ng consumers ng Meralco. Kaya para kay Marisa na kumukonsumo ng 280 kilowatts per hour, madadagdagan ang Meralco bill niya ng 78 pesos at 40 centavos sa buwan ng Mayo. Pero may isa pang dagdag pasanin dahil ngayong araw din inaprubahan ng ERC ang cost of recovery ng Meralco sa ibinayad nitong franchise tax sa iba't ibang probinsya at syudad na nag-ooperate ang utility ng Meralco. Iba't ibang dagdag singil na mararanasan ng syudad at probinsya. Pero sa kabuuan, aabot ng 2.3 billion pesos ang ire-recover sa kanyang mga customer. Kaya ang 2,800 pesos na bill ay madadagdagan ng 5 pesos at 60 centavos sa Abril dahil sa tax recovery adjustment charges. Nire-reiterate namin yung aming call for customers to be more energy efficient this coming summer. Sa huli, nasa tamang pagtitipid sa konsumo na kasalalay ang posibleng itaas o ibaba ng kuryente nyo. Christina Lazo, News 5. Munti ka nang mauwi sa rambol ang laro ng Air 21 at Barangay Ginebra sa PBA kagabi. Nagsimula ang gulo ng magkagitgitan si Ginebra import Jackson Vroman at Air 21 player na si Ogie Menor. Sinuntok umano ni Menor si Vroman at dito nagkahabulan. Natulak naman ni Vroman ang Air 21 player na si Marcus Dautit. Pero ang init, lumipat sa bench na komprontahin ni Ginebra assistant coach Alan Caidic si Menor. Depensa ni Menor, nauna siyang sinuntok ni Ginebra power forward Willie Wilson. Dahil dito na technical foul sila Menor, Vroman, Caidic at Wilson. Lahat sila sinupalpal ng PBA ng halos 2,000 pisong multa. Bago tayo magtapos, isang kakaibang paraan ng paghahanda ng itlog ang patok sa isang probinsya sa China. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Inilalaga kasi nila ang itlog sa ihi ng mga bata. Galing daw ang ihi sa mga eskwelahan na siyang kinokolekta ng mga nagbebenta ng itlog. Pero ang kondisyon, dapat ihi ng mga 10 years old pababa ang gamitin. At di pa nagtatapos sa paglalaga sa ihi ang kakaibang food trip na ito. Pag naluto na ang itlog, babalatan ito at saka muling ibababad sa ihi. Traditional na delicacy raw ito sa probinsya ng Dongyang sa China. Maalat-alat daw ang lasa nito at nakatutulong daw na panlaban sa heat stroke at mas maayos na daloy ng dugo. Pero sa ngayon po, ito Erwin, wala pa pag-aaral na nagpapatunay sa benepisyo ng itlog na nilaga sa ihi. Kaya wag nating tutularan yan dito sa Pilipinas kung yun ang kanilang paniniwala. Paano yun dun sa eskwelahan? Ibig sabihin may sariling restroom yung mga bata na 10 years old pababa. Kasi kinukolekta nila Alam mo kung ano naisip nila dyan, mga ihi. Susunod dyan, dumi na ng tao. Isasawsaw nila baka yung mga kanin nila dyan. Pasintabi po sa mga kumakain. Bantakin mo ba na pati may ng ihi na agawan pa naisip pa nila? Sige na. Yan ang 45 minuto na mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon na matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon.